Gikabutiag nga halos 40 ka tuig sa walhong grupo si alias Tado, ang commander sa New People's Army nga napatay sa engkwentro sa kasundaluhan didto sa bukirong bahin sa sitio Takukon, Barangay Kasapa 2, Lapas, Agusan del Sur niadtong Pebrero 15, 2026. Sa gipahigayon nga press conference adlaw nga Martes sa Pebrero 17, 2026, gikabutiag ni Lieutenant Colonel George Halurina, commanding officer sa 8th Infantry Dependable Battalion, si alias Tado 50 anyos. Misulod sa kalihukan niadto pang 1990s og kauban sila ni Makong og Rida nga gilakag kaniadto pa. So my question is for Colonel Halurina. Sir, aside from being a high-ranking official, who is Commander Tado? Kinsa man gid siya? Any background or history about sa iyang kinabuhi? Ito si Commander Tado. As a background, I was assigned in 8IB covering the area of Misamis Oriental in 2005. Si Tado, aging 50 years old, matagal na siyang pumasok sa kalihukan since 1990s as per revelation mismo ni alias Makong. Magkasama na sila, si Tado, si alias Makong at saka si Reda. Magkakasama sila sa hinahabol namin nung araw sa Guerrilla Front 4B when I was still operating in the inter areas ng Lantad Complex, kasama itong Impaditing Binaluang Claveria. Yes, matagal na itong nasa grupo, ito si Tado, sir. Katulad ng sinabi ng ating division commander, ito sa mga nagbibigay ng moral sa mga remnants na naiwan ngayon sa walbong grupo. Dugang usab ni 4ID Commander Major General Michelle B. Anayron Jr. nga wala sila magkulang sa pag-awhag kang alias Tado nga mobalik sa gobyerno apan nagmagahi kini og desidido nga mopadayon sa pakigbisog. Well, ganiha akong istorya yung mga anak na doon niya ka-anak ug doon niya ka-igsuol. In fact, kining doon niya ka-anak age 15 ug 13 kung ako masayo. Wala pa gini sukad na kita sa ilang amahan. Wala pa sila sukad na kita. Ang amo lang is, ang akong pasabot kanila nga wala kami nagkulang o reach out kang Tado. In fact, si Colonel Canatoy doon ay panahon nga nagka-istorya sila mismo sa cellphone ni Tado. No? When he was battalion commander of 58 IB. The same ang hangyo o untak mo join na mo uban na kanamo. Apan mo lagi, tigas din siya, desidido din siya nga mupadayon sa pakigbisog. So, muna among pasabot sa ila, and then sa pagkakaroon, dili pa kayo engaging, no? Tungod kay masabtan man nato, nasa ilang kasubo. Ang among pasalig kanila is, una, ang akong instruction kay Colonel Canatoy is, kung mag-die down na ang mga emosyon, doon naman kita yung programa sa 4th Infantry Division, kining i-reach out na mo ang mga pamilya sa mga namatyan ng NPA. Kinahanglan mo po ka na og healing, kinahanglan mo sa buga intervention. Kita, siyempre doon na yung mga kayugot, no? Basin doon na yung mga kasuko sa kasundaluhan sa gobyerno. So, i-reach out na mo sila. Unang-una ang atong tanaw ni ini is ang intervention, kaya pang-eskwela man ni sila. Intervention nga makakiwas kay sila eskwela, makahuman din sila. And then, doon na yung mga pakutanan ako kanila nga, sabay yung mga pwedeng panginabuhian dito sa ilang lugar, sa Lagunglo. So, doon na namin yung mga sabot-sabot. And, kumbaga nga mo, lang sa ilan is, dili na mo sila pabayaan. Giklaro usab ni Major General Anayron sa pamilya ni alias Tado nga dili kaaway sa kasundaluhan si Tado, kundi dili biktima lamang kini. Ang ilang amahan, dili man niya amo consider sa ilang amahan, dili man kinikaway. Biktima man lang kini si Tado. And sad to say lang na ang resulta lugar is wala din nato siya na kumbinsi unta na mapareho kang Makong. In fact, si Makong, sige ang kontak kay Tado. Dugay man ni sila nag-uban. Sige ang kontak na unta, magka-istorya sila. Iyang mapasabot lugar ba? Na ang ilang kausa, ang ilang gustong mahitabo sa komunidad, pwede paghapon nilang ipadayon once nag-surrender na sila.
and mas duda lugar sila katakos or higayon na makatabang yun sa komunidad nila gusto niya. Mga katropa, sa pakigbisog sa matag adlaw, dapat kinahanglan nga lig-on ang atong panglawas. Hanlan nga lig-on ang atong immune system. Di ta dali basta-basta matakbuyan og mga sakit. Sa panahon karon, halos sa virus o bakterya na ag atog masagap sa pikigbisog sa panginabuhian. Pagtumar og Santon Vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, ex-FM News.